mission. As outlined in our Indo-Pacific strategy, we're going to continue to step up our forces in that region. Most recent incidents, on 2 occasions, the actions of the People's Republic fighter jet were deemed to be significantly unsafe, and we'll express our concerns to the people. At sa ibang balita, so, paano yun mga utol, no? Pero anong action nga nila, yun ang tanong ko eh. Pero malamang as usual ha. Etong Chinese maglalabas na naman, etong Chinese government maglalabas na naman ito ng statement na magsasabi na naman, mamaliin pa nila itong Canadian military, malamang sa malamang. 'Di ba? O October 29 lamang ito nangyari mga utol. So malamang maglalabas sila na mali na naman, o yun pala yung tamang mali na naman ng Canada o mali naman ng ibang bansa. Hindi sila. Nasa tama na naman sila. Pinaglalaban na naman nila yung kung ano mang pinaglalaban nila. Paulit-ulit lang naman yung statement ng China, mga utol. Anyway, yun yung tamang termino pala. International airspace. Okay, ibig sabihin yun yung pwede sa lahat. Okay? Hindi wala kang nilalabag na kahit anong karapatan ng bawat bayan. So, pero normally, pag may umiikot na aircraft, Navy vessels dyan sa South China Sea, talagang binubundutan palagi ng China na para bang nasa teritoryo na namin kayo. Mga ganun yung style nila, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. May destabilization plot nga ba mga utol sa ating presidenteng si Bongbong Marcos? O balak nga ba siyang patalsikin ng mga dating opisyal ng AFP? Yan ang ating tanong mga utol, kasi kasama yan sa ating featured video. At saka eto mga utol, yung Canadian helicopters na muntik ng tamaan ng flare ng China fighter jets. Yan ang ating aalamin mga utol mula ito kay John Reps. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Pero i-check natin yung mga report tungkol dito para mas marami tayong makuhang impormasyon. Okay? Game na mga utol. sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, abay muntika ng tamaan ng Chinese fighter jets ang isang helicopter ng Canada na nagsasagawa ng ehersisyo sa South China Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At Pangulong Marcos Jr. balak umanong patalsikin sa pwesto ayon kay Chief of Staff General Romeo Browner. Kaya naman nagbabala ito sa lahat ng tauhan ng Armed Forces of the Philippines. At Hezbollah nagbabala na pasasabugin ang mga assets ng US at patuloy silang aatake at tatalunin umano nila ang Israel. At abangan ang mga actual footage ng bakbakan mamaya, kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. John Reps. Sinabi ng Defense Ministry ng Canada na si Bill Blair kahapon na dalawang mapanganib na pagharang ang naganap na kinakasangkutan ng fighter jets ng China at isang Canadian Cyclone helicopter noong October 29 sa international na bahagi ng South China Sea na malapit din sa Paracel Island. Sinabi ni Blair na ang Canadian CH-148 Cyclone helicopter ay lumipad mula sa warship na HMCS Ottawa na nagsasagawa ng mga regular na ehersisyo sa rehiyon. Ngunit biglang dumating ang J-11 fighter jets ng China. Ang unang tagpo ng helicopter at fighter jets ay maituturing na ligtas. Ngunit nang bumalik ang fighter jets ay hindi na umano ligtas dahil gumawa ng delikadong hakbang ang Chinese fighter jets. Kung saan lumipad umano ang fighter jets malapit sa helicopter na naging dahilan ng pag-alog dahil sa turbulence. At hindi lang yan dahil nagpakawala din umano ng flares ang Chinese fighter jets kaya mabilis na umilag ang helicopter upang maiwasan umanong tumama sa rotor o pumasok. Grabe mga utol, no? Delikado yun, no? Muntik nang tamaan yung helicopter doon sa mga flare nila. Yung flare ginagamit yan para doon sa, di ba, pag binira ng missile para lang ma-intercept yung missile, no? So, delikado yun mga utol. Pero para malaman o i-counter-check natin itong report na ito. Pero yan na po yung mismong footage mga utol. Gusto ko lamang ipakita sa inyo yung mga article na nakita ko tungkol dito para mas malinaw. Mas malinawan natin. Teka lang, ano to? Ito na yung mga utol. Mula to sa The Eurasian Times. Chinese J-11 fighter attacks Canadian CH-148 chopper with flares. O, talaga namang pag-atake na yun, mga utol, sa totoo lamang, no? At
babasahin lang natin ng konti ito. As tension mount in the Indo-Pacific region, a Chinese PLA aircraft is once again said to have fired military flares in front of a Canadian military helicopter over international waters in the South China Sea. At lilinawin lamang natin mga utol, yung kinakandak na exercise ng Canadian military, nasa tamang ruta yan mga utol. Talaga lamang makukulit itong mga Chekwa na to pagdating sa South China Sea. Alam naman ninyo na hindi lang naman first time ng Canada, hindi first time na ginawa yan sa mga ibang aircraft. So, ginawa rin nila yan sa US mga utol, yung parang hinarang nila. So ginagawa nila yan, pinapakita nila na parang bawal kayo dito, pag-aari namin ito. Pero yung ruta nga po, mga utol, ito itinakda ng international law. So nasa tamang landas o nasa tamang ruta ang Canadian military. Pero ang tanong, ano nga ba magiging reaksyon ng Canada dito? Anyway, basahin lang natin ng konti. The risk to a helicopter is that instant is the flares moving into the rotor blades or the engines. So this was categorized as unsafe, non-standard, and unprofessional. Okay, yun ang ayon mismo sa Canadian frigate onboard Air Officer Major Rob Billen. So pero ang tanong, anong magiging aksyon o counter-action itong Canada military doon sa ginawa ng China na yon, sa maling ginawa. So napakahaba nito mga utol. Hindi na natin babasahin, basta pinakita lang natin na yung legitimacy nung nasabing featured video natin. And mga utol, malinaw na malinaw. Chinese J-11. Meron pang isa mula sa CNN naman. Ayan, exclusive CNN World. Chinese jet fired flares close to a submarine hunting helicopter in South China Sea. Canadian Navy says. Okay? So malinaw yan. So parehas naman yung nilalaman nila. Parehas naman yung article na to. Kasi isa lang naman ang pinanggalingan. Anyway, ituloy na natin. So anong masasabi nyo dyan? Ang tanong kasi dito, anong kasunod na gagawin ng Canadian military sa aksyon ng China? Anong aksyon magiging meron ang Canada? Okay, tuloy na muna natin. Sa air intake ng helicopter. Ayon sa CAF o Canadian Air Force ay wala naman umanong damage ang helicopter at ligtas naman ang lahat na sakay. Hito at pakinggan natin mga kabayan ang pahayag ni Canadian Defense Ministry Bill Blair. I'll just read a brief statement about an event that took place which was concerning to us on Sunday morning, October 29th, while deployed in support of Canada's Indo-Pacific strategy aboard the HMCS Ottawa. A cyclone embarked and was conducting routine exercises in the South China Sea when it was intercepted by the People's Liberation Army J-11 fighter aircraft. And though the initial encounter was safe, two subsequent encounters between that aircraft and our cyclone helicopter were deemed unsafe. With successive passes, one jet eventually conducted a pass over the cyclone helicopter with little separation, causing the helicopter to experience significant turbulence and take appropriate actions in order to remain safe. And later that same day, during a second sortie, the same helicopter was once again intercepted by a J-11 fighter aircraft, which launched flares directly in front of our helicopter. The helicopter pilot had to maneuver to avoid the flares and reduce the risk of ingesting a flare into the helicopter's rotor and intakes. This encounter was also deemed unsafe. All of these interactions took place in an international airspace, well outside of any claimed territorial seas and associated airspace. These maneuvers put the safety of all personnel involved in unnecessary risk. Canada expects that any intercept of our aircraft will be conducted in a safe and professional manner. Canadian Forces members undergo extensive training before these missions. They're well prepared to deal with these events as they may occur, but all members of our air detachment and crew aboard the Ottawa remain safe. The helicopter was not damaged in these interactions, and the Ottawa and the embarked helicopter continued on the mission. As outlined in our Indo-Pacific strategy, we're going to continue to step up our forces in that region. Most recent incidents, on two occasions, the actions of the People's Republic fighter jet were deemed to be significantly unsafe, and we'll express our concerns to the people. At sa ibang balita, So paano yun mga utol, no? Pero anong action nga nila, yun ang tanong ko . Pero malamang as usual ha. Etong Chinese, maglalabas na naman itong Chinese government, maglalabas na naman ito ng statement na magsasabi na naman, mamaliin pa nila itong Canadian military, malamang sa malamang. 'Di ba?
O October 29 lamang ito nangyari, mga utol. So, malamang maglalabas sila na mali na naman. O yun pala yung tamang mali na naman ng Canada o mali naman ng ibang bansa. Hindi sila. Nasa tama na naman sila. Pinaglalaban na naman nila yung kung ano mang pinaglalaban nila. Paulit-ulit lang naman yung statement ng China, mga utol. Anyway, yun yung tamang termino pala. International airspace. Okay, ibig sabihin yun yung pwede sa lahat. Okay? Hindi wala ka nilalabag na kahit anong karapatan ng bawat bayan. So, pero normally, pag may umiikot na aircraft, Navy vessels dyan sa South China Sea, talagang binubundutan palagi ng China na para bang nasa teritoryo na namin kayo. Mga ganun yung style nila, no? Dapat wala kayo dito. So paulit-ulit lang naman yan. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Napakadelikado nun. Parang yung provocation talaga ng China patindi na ng patindi, mga utol. Hindi na sila namimili. Hanggang saan hahantong yan? Baka dumating sa punto na makasagasaan nila ang isa sa mga bansang iyan, no? Tayo hindi talaga tayo makipagtututo sa kanila. Paano kung hindi na kayang pigilan o wala ng ibang option? Gera ba yung hinahanap ng China? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang, mga utol. Dito na tayo kay sa destabilization plot kay President Bongbong Marcos. Alamin natin kung totoo nga ba. Ita naman, isiniwalat ni Chief of Staff General Romeo Browner sa kanyang talumpati sa Change of Command Ceremony sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City ang planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Jr. Hindi pinangalanan ni General Browner ang mga nasa likod ng destabilization plot laban kay Pangulong Marcos Jr. pero dati umanong mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang mga sangkot dito at nakausap din niya mismo. Kasabay niyan ay hinikayat ni General Browner ang mga aktibong sundalo na huwag sumali sa anumang kudita para patalsikin si Pangulong Marcos Jr. At kapag nalaman niya na kahit sino sa mga aktibong tauhan ang sangkot sa destabilisasyon, ay kakatok umano siya na mabilis ngunit maingat. Some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Mga utol, may napanood ako na balita o nakinig na balita, yung statement naman ni NSA, National Security Advisor Eduardo Año, Secretary Año na lang, kung baka magkakamali ako ng kanyang first name. Anyway, sabi niya, misquoted lamang daw etong destabilization plot na nabanggit di umano ni Browner, no? Parang gano'n naman kasi lumalabas. Kung iintindihin nyo, parang gano'n na may plano silang mag-rally o mag-kudita, lumikha ng kudita yung mga dating opisyal. Kung papakinggan nyo lang yung speech niya, diba? Kakatapos lang natin marinig. Pero nilinaw po ito ni Secretary Año na hindi naman daw po. Misquoted nga lang daw. Tapos, pakinggan natin ngayon itong mismong pahayag ni AFP Chief Romeo Browner Jr. tungkol dun dyan sa destabilization plot, mga utol. Ito po yan. Ito yung mula sa PTV Philippines. Ito na yung mismo pagpapaliwanag niya dun sa masyadong uminit na akala ng karamihan ay destabilization plot o yung pagpapatalsik ng gobyerno o ng ating presidente. Game na. It was taken out of context, no? Yung sinabi Taken ko, out of context. I did not mention about destabilization plot. Kasi pag sinabi natin plot, parang plano na ito na i-execute na lang. Paliwanag pa ni Browner, nag-ugat ang kanyang pahayag dahil sa mga panawagan sa mga miyembro ng AFP na sumama sa mga kilos protesta. Giit niya, dapat ay laging isaalang-alang na mga ito ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no, seriously, that we would protect the Constitution. Iginit naman Ayan, mga utol, yun yung malinaw ha. Kumbaga, kapag kasi may isang paragraph kang sa speech mo, tapos may kinuhang linya lamang doon, pwedeng mag-iba talaga yung meaning nun. Kaya sabi niya, taken out of the context. So, ganun din yung paliwanag na ni Secretary Año, na
misquoted. Kaya niya nasabing misquoted. Kasi kung pinainggan nyo yung buong paragraph itself, ay mas maunawaan nyo na hindi po yun yung gusto kong tukuyin. Wala naman akong binabanggit na destabilization plot na sinasabi ni AFP Chief Bronner, mga utol. Ganun lang kasimple yun. Baka nga, dahil yung iksilang na yun yung kinuha nyo. Pero may intro yun, baka yun palang body kumbaga body. Pero yung kabuuan nung gusto niyang sabihin, nilinaw niya naman sa kanyang interview na gusto lamang niyang i-remind yung mga personnels na eto yung oath natin. Palakasin o suportahan ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. So wala nga pong ganon, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? So pero wag nating iisipin, hindi naman talaga yan imposible. Lahat kung hindi ako hindi man lahat, baka karamihan ng ating presidente, meron naman talagang mga nagbabalak patalsikin palagi. Kung sino nakaupo, patatalsikin. Sino nakaupo, patatalsikin. Lagi may kokontra. Okay, alam natin yan. Ganun kadumi ang politika dito sa atin sa Pilipinas. Diba mga utol? So hindi lamang rin naman sa Pilipinas nangyayari yan. Pero ang ibig ko sabihin, hindi rin naman imposible na pwedeng may mga nagpaplano ng destabilization plot kasi nga normal na halos yun dito sa ating bansa. Okay? So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang dun lang muna. Maraming salamat sa PTV Philippines. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Production, ako ay nagpapasalamat pa rin. Pero huwag niyo nga kalimutan mag-komento at pakilike ng video. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.